Hello po mga kaibigan at welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Friday, ito po yung last program natin. And as you know, pinag-uusapan natin yung 5 steps para solusyonan ang sunod-sunod na problema. And pinag-usapan natin ito and kung hindi nyo pa po napapanood yung step 1 hanggang 4, medyo wala kayong magigets today. If ever na hindi nyo po i-meditate yung step 1, step 2, step 3, and step number 4. Bakit? Kasi nga, ano yan unti-unti. Alam nyo po ba na yung buhay natin, hindi naman po yan nagulo sa isang iglap. Lahat ng yan is mga sunod-sunod na aksyon na ginagawa natin na minsan sabay-sabay lang silang dumating, pero minsan sa iba't ibang araw natin sila ginawa. The same thing sa pag-aayos ng buhay natin. Minsan, ginugulo natin yung buhay natin and then gusto natin sa isang iglap, maayos agad yung buhay natin, which is impossible naman po na mangyari yan. Paano nga ba solusyonan yung sunod-sunod na problema? Step number 1, syempre, napag-usapan na natin yan nung Monday, hanapin nyo muna yung ugat. Kung hindi nyo pa po napanood, tingnan niyo po yung Monday na episode natin. Pangalawa, huwag kang magpapadistract. At yung Tuesday po na episode natin, makikita nyo po yung lahat ng napag-usapan natin. The same thing rin po sa step number 3, pagpapakumbaba. Yung Wednesday na pag-usapan rin natin yan, so hanapin nyo na lang po dito sa ating YouTube. Yung step number 4 naman, repent, do not help the devourer. And when we talk about itong step 1 hanggang 4, please, hinihingi ko po sa inyo na panoorin nyo yon para at least magiging clear po. Huwag po kayong tumalon. Huwag pong matigas yung ulo. Isa sa mga testimony natin na napanood na matagal daw siya sa church pero ang tigas naman ng ulo and maybe yan yung ugat ng problema, ang tigas ng ulo mo. Pinayuhan ka na, panoorin mo na yung simula pero ayaw mong makinig. Just humble yourself, magpakumbaba and then umpisahan nyo muna. Huwag kayong tumalon, huwag kayong magmadali. Okay? Unti-unti, i-meditate nyo yan. May mga assignment doon. So, dapat na gawin nyo po yung assignment para at least alam nyo kung paano i-eliminate yung problema. And today, hindi po ako gagawa ng prayer. Okay? Hindi po ako gagawa ng prayer ngayon. Bakit? Kasi alam ko po usually nagsusulat kayo ng mga prayer request yan. Pero today, hindi ako gagawa ng prayer. Bakit? Gusto ko po kayo yung mag-pray sa tahanan ng Diyos ngayong weekend. Alam nyo po na tomorrow at sa Sunday, weekend na. At ito po yung ating mga schedule. Sa Saturday, 10:00 ng umaga. Sa Sunday, meron tayo sa Tagalog, meron tayo sa Chinese, meron tayo sa English. Ito po yung ating address. So, sa church, sa tahanan ng Diyos, though, di ba nga, ini-invite tayo sa Book of Joel, meditate natin yon. Isa sa direction ng Diyos. So, pumunta kayo sa templo at humingi kayo ng tulong sa akin. So, pupunta tayo sa templo ng Diyos, dito tayo mananalangin. Okay? So, kumbaga, tatapusin natin yung program ng Midday Boost sa pag-attend ninyo sa church this coming weekend. Okay? So, panoorin muna natin itong testimony na to. And then, tutuklasin natin sabay-sabay kung ano yung step number 5 kung gusto ninyong masolusyonan yung sunod-sunod na problema. Panoorin po natin. Nang dahil sa womanizing at abusive behavior, nakipaghiwalay ako sa husband ko. Nagkaproblema kami sa custody ng aming mga anak. Noong una, pinili nila na tumira sa kanilang ama. Later on, ay sa akin na sila tumira. Nag-abroad ako na may dalang galit at hindi pagpapatawad. Nag-suffer ako ng depresyon. Nagrebelde ako. Pumasok sa isang relasyon at nabuntis. Nang malaman ng partner ko, pinili niya ang abortion. Naghiwalay kami at bumalik ako ng Pilipinas. Wala akong kapayapaan. Paulit-ulit akong nakakarinig ng umiiyak na sanggol. Naisip kong mag-Hong Kong para magbago ang buhay ko. Pero hindi stable ang finances ko. May nag-invite sa akin na mag-networking business at nangakong
mabilis nalalago ang finances ko. Nag-withdraw ako ng 200,000 pesos sa savings na supposed to be ay para sa edukasyon ng mga anak ko, pero scam pala. Years pass, nasa help center na ako at naglilingkod sa Diyos. Pero sa loob ko, empty pa rin ako. Feeling ko stuck, impatient at hopeless. Ikinukumpara ko ang sarili ko sa iba at naiinggit sa kanilang mga testimony. Nagkaroon ako ng negative thoughts, galit at unforgiveness. Hindi ko pa talaga pinatawad ang sarili ko at ang ex-husband ko. Sinisi ko ang iba sa mga problema ko at namuhay sa self-pity. Inisip ko na walang may gusto sa akin sa simbahan. Sa panlabas, mukha akong faithful. Pero sa loob, hindi ako maayos sa Diyos. Naging relihiyoso at hypocrite. Nagtuturo ako sa iba, pero hindi ko isinasabuhay ang itinuturo ko. Inexamine ko ang aking sarili. Ipinakita ng Holy Spirit na hindi ko palubusang isinusuko ang buhay ko. Kailangan ko ng tunay na pagsisisi. Sinuko ko ang lahat, ang mga kasalanan ko, ang mga pagkakamali ko noon, ang sama ng loob ko, ang negative thoughts, ang pagkukunwari, ang ex-husband ko, at pati ang mga anak ko. Nagpakumbaba ako sa Diyos at tunay na nagsisi. Pinili kong patawarin ang ex-husband ko at pinatawad ko ang sarili ko. At may kasiguradahan akong hindi ako nag-iisa. Sinabi ni Jesus, "Kasama mo ako palagi." At nagsimulang magbago ang lahat. Yung apoy ng Holy Spirit na alam kong nawala na, ay muling bumalik. Na-renew at na-revive ako. Napalitan ng kapayapaan at kagalakan ang bigat sa loob ko. Napalitan ng salita ng Diyos ang mga negative thoughts ko. Nawala na ang lahat ng resentment, grudges at self-pity. Ngayon, ang 4 kong anak ay nakatapos ng kolehiyo at financially stable. Ang isa ay nagtatrabaho sa hotel sa Qatar, ang isa ay seaman, pulis at ang bunso ay nasa DSWD. May sarili na akong bahay at kami ng mga anak ko ay may kapayapaan at maayos na komunikasyon. Pero higit sa lahat, may kapayapaan ako sa Holy Spirit. Sa kabila ng lahat ng pagkakamali ko, natagpuan ko ang totoong healing at kapayapaan nang isuko ko ang lahat. Spiritually speaking, dati akong naligaw at nalulunod. Pero sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi, hindi ako iniwan at hindi ako pinabayaan ng Holy Spirit. Ngayon, ang hangad ko ay manatili sa presensya ng Diyos sa lahat ng araw ng buhay ko. Yung step number 5 ng pag-uusapan natin today, kasi imagine niyo po yun. Makikita po natin kung ano yung pinakaugat sa problema ni Vicky. Kita natin yung sama ng loob. And then nung gusto niyang tanggalin yung sama ng loob, nahihirapan siya. Kaya nga kung desidido kang bunutin yung sama ng loob, hindi ka pwedeng magpa-distract. And para magpatawad ka, it requires yung pagpapakumbaba. And kapag nagpapakumbaba ka, and magpapatawad ka, mapapatawad ka rin ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Repentance. Hindi mo tinutulungan yung salot na salutin ka. And ano pa yung dapat ninyo gawin? Ano yung step number 5 na dapat ninyong gawin kung gusto po ninyo na matalo at mapagtagumpayan yung mga problemang sunod-sunod? Basahin nyo po itong verse na ito. Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. So tingnan niyo po kung anong utos sa kanila dito. Yung panggapas nila, yung gamit nila pang saka, gustong ipagawa ni Joel na isang instrumento or isang armas. Anong matututunan natin doon? Kung gusto nyo pong ma-solve yung sunod-sunod na problema, do what you have never done before. Kailangan nyo pong gawin yung hindi nyo pa po nagagawa before. Isipin nyo po na gusto nyo ng pagbabago, hindi po ba?
And how many times or gaano mo nakatagal, how much longer mo na bang tinitake sa loob ninyo yung unforgiveness? Kung hindi ka po natutulungan ng unforgiveness mo, anong dapat mong gawin? Gumawa ka ng something new. Magpatawad ka. Maybe you keep on saying na tulungan ka ng Diyos, pero wala ka namang oras sa Kanya. Do something different. Pumunta ka sa church. Gumawa ka ng vow sa Panginoong Diyos na sabi mo, tuwing linggo, tuwing day off ko, nasa tahanan ako ng Panginoon. Then titingnan mo kung paano ka matulungan ng Diyos. Ano pa? Siguro po may mga times gustong-gusto mong mag-ask ng prayer. O pastor, pag-pray mo ko, pag-pray mo ko, pag-pray mo ko. Which is para sa amin, wala namang problem kung gusto nyo po ng prayer mula sa amin. But the thing is, ba't hindi ikaw yung mag-pray? Sabi ko nga, di ba, you are going to do something different. Kasi if you are going to do everything ng paulit-ulit and hindi mo naman binabago yung action mo, how come na you are going to expect something new tapos you're doing everything the same naman? If you want to expect new result, you have to do something new as well. Mag-pray, mag-fasting, gawin kung ano yung kaya mong gawin. And if God will require us to do something, believe me, God will never require us to do something which is beyond our strength. Every time God will ask us something to do, it always kaya mong gawin yan. You are capable of doing that kasi alam ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Alam ng Diyos na kaya mo. Kung sinakausap ka ng Diyos and God is telling you to do something different, gawin mo kasi God is with you. Sabi nga, let the weak say, I am strong. So this coming weekend, ito po yung ating address muli. Dito tayo sa church, magpipray. Okay? Mga kaibigan, kung natulungan kayo ng step 1, step 2, step 3, 4, and 5, please i-share nyo po yung lahat ng program na yan para sa lahat. Okay? So paano po? Huwag nyo pong kalimutan yung picture ninyo this coming weekend. Dalhin nyo po yan, lalagay namin sa board para beginning itong weekend na to, malagay na namin and then maipag-pray na rin namin. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos, magkita tayo ngayong weekend.